Hello Kanoy, kumusta kayo? Isang magandang araw at malamig na araw dito sa Canada. Kumusta kayo? At sana nasa mabuting kayong kalagayan sa mga araw na ito. At ngayon, ibabahagi ko isang experience dito sa Canada bilang isang temporary foreign worker. Okay, so ngayon, pag-uusapan natin kung worth it ba na bumili ng sasakyan ang newcomers dito sa Canada. Let's go! So ayun, punta natin yung tropa natin at naglilinis ng kanyang kotse. Tanungin natin. Let's go! Bro, good morning. Good morning. Ready ka bang mabala? Sige lang. Yan. So, hello, good morning sa inyo lahat. Yan, good morning. So, ito si Herbert, yung kasama ko sa bahay at newcomers din dito sa Canada, katulad ko. Bro, gano'n ka nakatagal dito? Almost 2 months. 2 months yun. Yeah. So, kailan mo pala nabili yung sakyan mo? Last week. Oh, last week lang. Yep. So, yun. Bilang isang temporary foreign worker, marami kasi nagtatanong sa atin sa worth it ba na, ayun yung isa sa mga tanong, worth it ba na bumili ng sasakyan ng isang newcomers dito sa Canada? On my own opinion based on experience ko dito natin, kasi nga hindi naman tayo sa city, dito tayo sa maritime. Mahirap talaga dito pag wala kang sasakyan. First of all, medyo malayo yung workplace natin, and then kapag ganon, kailangan mong makisakay pa sa mga Canadian or sa mga kakilala mo kung wala kang sasakyan. Kaya kasi ang sasakyan dito hindi naman once unlike sa iba, kumbaga ang sasakyan dito basic needs talaga ng mga Pinoy dito or mga workers dito, mas lalo na sa mga rural areas ng Canada, kasi nga napakahirap ng dito transportation. Yun lang yung masasabi ko. Yun. Thank you, bro. Thank you. Ayun. As of now, nililinis ko lang yung service namin ni Brian para laging malinis, para kapag on the go lagi. Yun. So, yun. Salamat sa tips, Herbert. Thank you. Shoutout. Baka may gusto ko ng shoutout. Shoutout sa mga Bryson followers. Yun, Thank you. So, yun. Narinig nyo yung isang advice ng ating kapwa worker dito sa Canada. So, ito yung kanyang kotse. Isa siyang Hyundai. Ayan. Hyundai. Yun pala yung bahay namin. Ayan. Diyan lahat kami nakatira. Ayan. Hyundai. Ano to? Bro, Hyundai ano nga to? Tucson. Yeah. Yan. Hyundai Tucson. So, yun lang guys, isang short vid lang. Binigyan ko lang kayo ng information at yun, para magkaroon din kayo ng idea sa mga balak magpunta dito sa Canada para magtrabaho. So, yun na, narinig nyo nga na hindi naman wants, kundi needs talaga. Kasi dito nga sa Atlantic Province, katulad nga dito sa Nova Scotia, sobrang hirap ng transportation. Kung wala kang sasakyan, sobrang hirap talaga. Katulad ko, ako wala pa akong sasakyan. Nung una, nakikisabay kami sa ibang lahi na kumakarpool kami doon, nagbabayad kami. Na like pagka merong sasakyan sa mga Atlantic Province, at para ma-enjoy mo rin yung Canada. Hindi mo ma-enjoy ang Canada kung wala kang sariling sasakyan. Sa totoo lang, unlike sa ibang country like Japan, South Korea, napaka-convenient, kahit saan pwede kang pumunta kahit wala kang sasakyan. Pero dito sa Canada, kailangan mo ng sasakyan, especially sa winter. So yun lang guys, sana nabigyan ko kayo ng tips and advice patungkol sa pamumuhay dito sa Canada bilang isang temporary foreign worker. And dun sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada,
please subscribe to my YouTube channel at marami pa kaming ibabahagi na experience dito sa Canada bilang isang temporary foreign worker hanggang sa kung saan man kami mapadpad ng journey ito. Okay, so please subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button dyan sa baba and click the like button kung nagustuhan nyo ito. And kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Adios! Bye-bye! Bonus clip. Ito pala yung aking mga kasama sa bahay. Si Abner. Kape tayo. Taga-Apayaw. Bro, shoutout muna. Kung gusto ka shoutout. Nimbag nga balong namin. Ay, nimbag ang sapat namin. Taga-Apayaw. Taga-Cordillera. Yo. And taga-Canada. Yan na. And si Marion. Taga-Quezon. Bro, kung gusto ka shoutout. Shout out sa mga taga-Quezon. Buwid nun. Yun, no? Ay, makikiray! Wag mo!